Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 19:12. Ako po si Leona, kasulukuyang nanirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po akong hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito. Po sa tanikalang lagot, ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit? May problema po ba, Papang? Oo, anak. May mga paparating pang mga pumna ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang iyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang nakakatandang kong kapatid. Ako na nga ipinamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno, mismo ang ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal na sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po pa ako luluwas patungong Agusan? Lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. Di ba hiningi mo sa akin yan kaya ibinili kita? Ingat ka lang sa pagmumotor. Po, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sunod mo palagi ang loob ni Leona kaya lumalaki suot ilang anak mo eh. Tiyak mo palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Naku naman, Jovencia. Hayaan mo na maging masaya ang anak natin. Mamang, tara. Po, angkas po kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa pagmumotor. Sige na, Jovencia. Sa iyong pagsasalita, baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siya magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsama mag-ama. Pare ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa may pagkakastilya, dugo ng isang Kastilya ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit at pasaway rin. Salamat na lang hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo mo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmomotor. Itotodo ko na itong silyador. Aba, tumataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo ng alikabo. Habol. Aya, todo gasolina na ako. Leona! Ha? Sasasad na ako sa buhanginan. Leona! 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 Buhay ka pa ba? Leona! Ari ko po ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako. Bruha ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga ba sinasabi ko, sobrang tigas ng ulo mo, babae ka. Kaya yan. Ari ko po. Pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumisigaw dito sa ospital. Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayo manisi. Aksidente iyon. Paano hindi ka maaksidente sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya para bang dalawang buhay mo kaya yan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jovencia? Tigilan mo ang anak mo, huwag mo nang isermonan. Ayan ka na naman.
Magsama nga talaga kayong mag-ama, parehong matigas ang ulo. Kumusta na Inday Leona? Wala ka ng motor. Bali pa ang iyong paa at basa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako. At makapagmomotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dodong. Pero wala ka ng motor. Kasi binenta na ni Mother ang iyong motor. Kakabatak lang kanina. Oh, bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang ba? Di inawat si Mamang? Kailan ba mo ba si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nakapaglayo na ako. Dito sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang makikialam kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako bumalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya kong mamumuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na nila ang yaman nila. Sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin. Si Manong Rodney ayun sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona, maupo ka. Mr. Tan, bakit niyo po ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ako ninyo. Bigyan po ako ninyo ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Oh, sorry miss. Na-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay ng may buhay ay pinakikialam ninyo. Kasi pinangangalingan kong lugar ng ang mga tao doon hindi chismoso ng gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na. Chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Manila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale kung saan walang nakakarinig, doon pa sa naman yung guard. Umigil ka nga yan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakialamerong iyon at kabait-bait mo sa kanya? Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansin noon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao sa binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmahal ni Zosis mo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo na ako. Ops! Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong at nasalo mo ako, Zosimo. Huwag ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandoon ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon mang panghigit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pala ang pakiramdam mo?
Nagtrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong pera doon. Sana mapahinga ka. Baka naman ikaw ang mapano. Pwede naman ang gatasin ni Bibing. Si Dodong naman ang kanin ang kikanakain. Huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikanasal si Bibing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata ngayon wala ka na? Zosimo! Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nabigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't napagtagumpayan ko ng lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Subukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalos si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos, purihin po ang ating Panginoon.